Good morning mga Biggerok. Share ko lang sa inyo yung napapansin ko lang sa ating gobyerno. Parang kinita ko na sa 2028 election ay tatakbong presidente si Sara Duterte at vice niya si Amy Marcos. Paano mangyayari yon? Ganito yun. Kung mananalo sa eleksyon si Amy Marcos, si Camille Villar, ito kailang mga kaibigan to ni Sara Duterte. Ininduso nga ni Sara Duterte ang dalawang to eh. Si Francis Tolentino, ayan, kailang ano yan, talagang ano yan, kaibigan ni Duterte yan. Kaibigan ni Digong Duterte. Ininduso rin siya ni Robin Padilla. Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Willie Revillame, umaangat yan sa survey. At alam naman natin na si Willie Revillame ay diehard Duterte. Si Gringo Onasa nga. Si Bong Revilla na kumpare ni Sara Duterte. Inaanak ni Sara Duterte, ang anak ni Bong Revilla sa kasal. Diba? Tapos si Marcoleta umaangat sa survey. At yung mga PDP laban. Kung itong mga itong nabanggit ko mananalo sa election, sa senatorial board election, mananalo sila, ay malabong may impeach Sara Duterte. Bakit ka mo? Ilan na sila? Si Amy, si Camille, si Francis Tolentino, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Willie Revillame, si Gringo, si Bong Revilla, si Marcoleta, at ibang PDP laban. Pagkakasa po sila. Plus yung incumbent na Senator Rebos na alam natin na na kadikit ng mga Duterte. Una-una si Cynthia Villar. Si Joel Villanueva, yan, Duterte talaga yan. Si Sobiri, si Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, si JB Ejercito, alanganin pa to eh. Dati pumirma to sa napag-PNP Kibuloy. Ay wag ma-contempt sa Senado si Kibuloy. Wag ma-contempt. Pumirma to si JB Ejercito eh. Pero binawi din niya kalaunan. Tapos si Alan Peter Cayetano, ayan, mga diehard Duterte yan. So ilan na sila? Si Amy Marcos, isa, si Camille Villar, dalawa, Francis Tolentino, si Bongo, Bato de la Rosa, Willie Revillame, Gringo Onasang, Bong Revilla, Marcoleta, tsaka ibang PDP laban, 10. Cynthia Villar, 11, Joel Villanueva, 12, Subiri, Robin Padilla, Jingo Estrada, JB Ejercito, Alan Peter Cayetano, 17 sila. 17 senador na sila. Kung mananalo itong mga to. Ang total senators natin ay 24. Diba? Sa 17 sa majority na pro Sara na. Kakampi ni Sara. Doon, malabong ma-impeach si Sara Duterte. Kasi haharangin ng mga to. So, ano mangyayari? Pwedeng tuwakbong pagka-presidente si Sara Duterte at BCC ay Marcos. Isa pa sa puna ko mga Biggerok, para hindi magkakalaban yung yung Duterte tsaka yung mga Marcos eh. Di ba? Tatapos sa Marcos, di ba? Diehard Duterte. Tapos si PBBM, kahit anong batiko sa kanya ng mga Duterte, hindi niya pinapansin. Baliwala lang sa kanya. Si Duterte naman, si Digong, titirahan niya ngayon si PBBM. Sunod na araw, pupirihin naman niya. Sasabihin niya ngayon na bangag sa bangag, adik. Sunod na araw na hindi siya adik. Una sa listahan ng mga narko, di ba? Pabago-bago na isip. Titirahan niya yung sunod, bukas kakapihan naman niya. Ganon. At sa PBBM naman, kahit anong sira o anong mura, binantap pa nga ni Sara Duterte na pag may nangyari sa kanya, pag namatay siya, papatay niya rin mga Marcos. Ipapahukay pa yung libingan ni Apo Lakay para itapon sa West Philippine Sea. Di ba? Pero
hindi sila nagagalit. Bali wala lang sa kanila. So parang ano eh, alam mo ang politika niyan eh, morimi yan eh. Parang gusto lang nila na parang ano eh, yung parang maglabo-labo sila, banda uli, magkakaibigan ulit sila. Para yung pera sa gobyerno hindi na lumabas. Iikot na lang sa kanila. Yun lang napapasin ko mga bigero. Pero ang kapalaran ni Sara Duterte ay nasa mga botante. Nasa ating mga Pilipino. Di ba? Kung nakikita natin na nakita niyo si Sara Duterte, napakaraming ginawang kalokohan. Ang daming ghost recipient. Ang dami. Ilang milyon yung kinurakot. Tapos mananalo pa rin. Kawawa ang Pilipinas pag ito mananalo pagiging presidente. Kasi pag ito magiging presidente, parang kinonsinti ng lahat ng Pilipino yung ginawa niyang pangungurakot. Ano pa gagawin nito? Oy. Sorry, bigla namatay yung ilaw eh. Bigaro ka. Pinatay ni Mrs. So, yun lang po nako, mga Biggerok, na parang merong there's something fishy sa ating gobyerno, sa ating yan. Ilang mga Biggerok, yun lang po nako. Maraming salamat.